What's up, YouTube and Transformers fans? Matagal-tagal rin tayong hindi nakapag-upload sa YouTube natin. It's been 2 years, I think, 2 to 3 years almost. At medyo kakaiba yung content na ilalabas natin ngayon. Ngayon ay magbubuo at magko-customize tayo ng Loki's Transformers. And it's been a long time since I last created a model kit. So nakakapanibago rin sa atin yung pagbuo nito, no? So ang ganda ng manual, napaka premium feel. Ito yung packages at yung mga parts. Matagal-tagal din tayong hindi nakapaggawa ng art videos, kasi napaka-busy ng architecture life ko. At finally guys, na graduate na ako. Medyo ngayon lang din nagkaka-oras na gumawa ng bagong video. So ayun na nga, grabe, nung una ko makita yung model na to, di na ako nagdalawang isip na bumili nito, kasi tingnan nyo naman yung scale niya. Sa sobrang liit pa naman niya, hindi bitin yung details. Sa head ay may dalawa tayong klase, the battle mask, Bumblebee, at saka yung normal. So sa part na to, pinapakita ko kung paano yung technique na ginagawa ng mga crafters sa pagiging realistic metal. Ayun, nag-spray ako ng silver paint, tsaka in-apply ko siya gamit yung hard nylon brush. I think bristle type siya. Hindi pala siya nylon. Yung ginamit ko dito is bristle, yung tira-tira na hard bristle brush. Tapos in-apply ko lang siya sa shallow surface ng plastic para lang mas lumitaw yung detalye niya, kagaya ng sa video. Tingnan nyo naman yung ibang pyesa niya guys, ganda. Hindi talaga binitin ni Blokis para yung mga detalye ng Bumblebee natin, no? At ito, nagmix ako ng black acrylic paint sa malabnaw na pagkakamix sa tubig, at in-apply ko lang siya dyan para mas lumitaw yung detalye na, no? At mag-create din siya ng weathering effect o yung pagiging realistic niya, kasi hindi naman talaga perfect yung tunay na bakal, eh. Tsaka movie accuracy naman. Ito yung before and after. Tingnan nyo naman kung gaano kalutaw yung detalye natin sa forearms niya. Tsaka pinunasan ko siya ng either tissue o kahit anong pamunas para lang makontrol natin yung pagiging madumi niya at makontrol natin yung pintura. Tingnan nyo naman yung detalye ng kamay, yung bakal, yung scratches ng mga gears at bolts. Ang ganda lang talaga ng details ng Blokis, no? Hindi talaga tinipid yung details, eh, para sa scale niya. At ito yung natapos kong pag-assemble sa lahat, pero di ko pa natapos pinturahan yung ibang pyesa na bakal, kasi tinry ko muna. At ito yung mga brush na ginamit ko. Yan, mas malinaw. Yung ginamit ko is puro maninipis 0.1 o 0.2 na dry bristle brush at saka nylon. Tapos ito yung mga acrylics na ginamit ko, yung silver, white, gold. May iba pa akong ginamit pero di ko napakita sa video, malalaman nyo rin mamaya. At ito na nga, in-apply ko yung weathering sa iba't ibang parte ng katawan. In-applyan ko siya ng 2 beses. Pag unang matuyo yung iba, tsaka apply na naman ulit ng panibago.
konting punas-punas din para medyo kontrolado lang yung pagiging madumi niya, kasi pag nasobrahan medyo pangit naman eh. Tsaka adjust lang natin mamaya din for safety purposes lang. Ayan, no? Mas lumitaw yung detalye ng hood niya, tsaka yung mga crevices ng plastic. Ito, nag-apply ako ng gold sa mga copper parts. Actually, copper or gold yan sa reference model ko eh, pero yun lang yung kulay na meron ako. So di rin naman masama yung output. Actually, nagbigay rin siya ng pagka-pop ng mga bolts at ibang gears, no. Dito ay dandahan ko lang in-apply yung paint, baka naman madama yung ibang pyesa eh. Sobra pa naman maliit. Tsaka gutay-gutay na rin yung brush na ginamit ko eh. Bibili na rin ako ng bago. Yung brush pala na ginamit ko guys is yung watercolor brush ko, pero tumigas rin kasi di ko siya nagamit ng almost 3 years. Yun na nga yung last na paggamit ko nun. Kikita nyo rin sa video kung nagdi-discuss kami kung saan yung mga parts na kailangan pa ng detalye. Ang ganda lang dito sa Blue Kiss is napaka-detail sa compare mo siya sa scale niya eh. Di talaga tinipid yung detail at saka movie accuracy, tsaka yung articulation na binigay dito sa figure natin. Tingnan nyo naman yung pagkalitaw ng model natin. Ayan. Tingnan nyo yung scratches, yung in-apply nating watercolor black acrylic wash kanina. Nagbigay rin siya ng details, no, na parang scratch talaga. Tingnan natin close up. Yan, no. Mamaya i-adjust pa natin yan. Saka pwede naman natin yung adjustan hanggang sa makuha natin yung gusto natin. Saka pwede rin natin siyang alisin kung medyo nasubrahan na din. At ito na part is nagko-continue tayo sa detail, paglagay ng mga silver finishes sa scratches, metal parts and chrome parts. Tapos dito ewan ko kung ba't ko in-applyan ng black yung leather. Di ko na maalala eh. Ito is my reference model ako ng Bumblebee Dark of the Moon. Tsaka napansin ko rin na may carbon part siya dito na black eh. Kaya nilagyan ko na rin. Although hindi siya in-apply sa figure out of the box, pero yun, in-apply natin siya in DIY. Nilagyan ko lang siya ng black acrylic. Sa part na to is dandahan ko lang in-apply yung acrylic kasi napaka-delicate at saka napaka-nipis ng brush. Para sa mga acrylic pala na nilagay natin guys is nag-apply ako ng 2 to 3 coats hanggang sa dumikit talaga yung acrylic natin sa plastic, kasi may ibang part sa plastic is hindi siya ganun kadikit kasi madulas, unlike nung sa black part is medyo rough yung or iba yung klase ng plastic yung ginamit, unlike sa yellow parts is medyo mahirap tumikit yung acrylic. So ginagawa natin siyang 2 coats o hanggang sa makuha natin yung
desired thickness ng kulay. Hindi siya opaque o yung parang malabnaw. Gets niyo yun? Gets niyo na. Sa part na to is in-applyan ko ng red, pink, yung brake calipers sa forearms niya sobrang nipis nito guys. Tapos napakahirap siyang i-paint in front of the camera kasi maharang yung camera ko hindi ko siya matansya, tapos yung kamay ko nakalutang lang, so nanginginig ako. Tsaka mahirap siyang italya sa ganun kanipis na mga brush. So huwag niyo kalimutan na mag-like and subscribe, tapos comment nyo na rin kung meron din kayong suggestions kasi bagong content to, possible for future. I think more models to come din sa YouTube channel na to. Tsaka our channel din ko naman to, so why not try other mediums. Tsaka hili ko din naman yung pagiging craftsman, so suggest you guys kasi bago lang din ako naging fan or collector, soon to be collector of Transformers model, and I want it to be as detailed as possible, so I want it to customize in my way and hopefully learn to do it as nice as possible and movie accurate as possible. So thanks for watching, and please subscribe, help me grow my channel for more. So yun, dito na part is nag-apply din ako ng dry, hindi siya dry, silver scratches sa forearms, sa mga bandang edges kung saan yung mas madaling natatamaan, no? Yan, apply ko lang siya sa mga edges na parang yun yung part na palaging nasasagasaan, na nalalagyan ng hindi natatamaan ng impact. Tsaka in-expose ko na rin at pininturahan ko rin yung mga steel parts ng model. Yun niya, tingnan naman kung gaano kalutaw yung details nito, yung mga wires. Pininturahan ko rin ng pula yung wires, yung door handles, yung leathers, tsaka yun, tingnan nyo yung pakpak ni Beam. Dito nag-apply ako ng silver paint kasi hindi siya ganun ka silver as the movie version ng Bumblebee. So in-apply ko siya ng silver para medyo kahawig lang ng konti. Yeah. Sobrang nasayahan ako sa paggawa nito guys. Talagang lock in ako sa pag-craft nito, yung pag-paint. I really love the process guys. So yun, ginawa ko talaga siya out of passion, and it's kinda new for me but I really love it. So for this part pala is pininturahan ko na rin yung missile launchers niya. I know that it's not yellow but I think it's brown on the movie, and it has red something. So yun lang yung in-apply ko kasi yung liit ng details di na kaya. So ito din, in-applyan ko rin ulit ng gold yung mga bolts, yung joints, pang final touches lang kasi sobrang laki ng impact ng gold Tingnan natin yung overall look nito. I'm really enjoying the process for this one guys.
So I really hope that you leave a thumbs up and subscribe to this channel. It's been very long time since I last uploaded, so I want to catch up. With all of that being said, here's a montage. The messenger, despite several other characters in the movie reminding him that he hasn't actually done it. Now, I don't think anyone was coming to these movies because it's sort of a wish fulfillment here. It has anything real discernible because then it becomes like perfect. So I really like how the way it turns, guys. I really love the paint that I made. I'm so contented about it. One thing is I wanna say about the model is that the arms, I mean the shoulder joint is kind of loose, so it's kind of hard for it to be posted the way I want it to be. So just be careful doing it, guys. And look how good the detail is. I love how I did the scratches, the silver things, the chrome, the steel components, the weathering. I mean, it's pretty good at my in my own opinion. So here there's the gold accents. As you can see, it really pops up in the camera. This steel parts, so good. It's just too movie accurate, I think, in my opinion. So this is my very first model, and I want to show you the back. There are the wheels, the doors, the gears, the bolts. Look at that, the wires there. It's kind of hard for it to be painted red, so because it's too small and tiny, it's kind of hard. Then there's the feet, the blasters. I really love the blasters, guys. The missiles, the weapons, the details, the head sculpt. I mean, the overall model is absolutely gorgeous. The details, I don't know what to say, guys. So ito yung comparison ng YOLO Park AMK Pro version of Megatron Revenge of the Fallen version and Rise of the Beast Optimus Prime. It's a knockoff, guys. So ito yung comparison. Sobrang liit ni Bumblebee nito. So yun, guys. I just want to thank you all for watching, and I hope you enjoy the process of me making the model more detailed as possible. And this is my first time crafting and painting, customizing my model. So please stay tuned for another video soon. Hope you leave a like and thumbs up and subscribe to my channel. Peace out.